Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan niyo akong subukan itong Nissan Leaf. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay AC synchronous electric motor. May maximum power ito na 150 PS at may maximum torque naman na 320 Nm. Ang battery capacity nito ay 40 kWh at ang range on a single charge ay 311 km. Ang transmission naman nito ay single speed reduction gear. Kung naghahanap kayo ng electric car tapos gusto nyo Japanese made, limited lang naman talaga yung choices nyo. Buti na lang, magaling ang Nissan. Sharp ang design, kitang-kita mo nga dito yung V-motion kahit walang mga chrome bits kasi yung hood niya mismo, continuous yung light papunta ng bumper, paakyat ulit sa kabilang hood, V talaga. Sharp din ang design ng ilaw, naka-projectors to, kaso lahat ng ilaw dito halogen, pati yung fog lights. Sa bandang ibabaw may mga sensors siya at saka camera para sa Nissan Intelligent Mobility. Sa baba, meron din siyang camera para naman sa Intelligent Around View Monitor. At ang pinaka-naiiba dito na wala sa ibang sasakyan, itong bumubuka na to. Nandito kasi ang charger dahil nga electric vehicle to. Dalawa yung charging port na nakalagay dito. Yung isa, fast charger ang tawag sa demo. Tapos yung isa naman, yung slow charger na AC, yun naman yung type 1. May mga nanonood siguro na magtatanong dito, no? Kasi usually ang mga SM, may mga Ayala Malls, ang nakalagay sa kanila, type 2 na charger. So huwag kayong mag-alala. Kasi yung type 1 na to, may nabibiling adapter lang. Pwede nyo lagyan nun. Tapos pwede nyo nang gamitin yung type 2 na charger. So, okay na. Meron ding V2X function to. So, ibig sabihin, hindi lang charging ang pwede mong gawin dito. Pwede mong ilabas yung kuryente na nasa sasakyan para gamitin sa labas. So, pwede kang mag-charge ng mga laptop mo, cellphone mo. Kung magkaroon ng mga natural disaster, pwede mong dalhin tong kotse na to para magpunta doon at gamitin niya yung kuryente niya sa kahit anong gusto mong gawin doon sa kuryente manggagaling sa sasakyan. Sa sides, kitang-kita naman, di ba? Hatchback siya. Smooth na smooth yung transition ng hood papunta sa salamin. Smooth din yung kurbada sa likod. Lahat yan ginagawa para sa aerodynamics kasi yan yung number 1 na problema ng mga electric cars. Kailangan niya ng aerodynamics para mas malayo yung marating ng sasakyan. Two-tone ang Nissan Leaf, black sa ibabaw, red sa baba. Power folding ang side mirrors at may signal lights at camera. Chrome ang door handles. Ang ground clearance 155mm. Ang rims flat, wala masyadong butas, two-tone black and chrome. Ang size ng gulong 205/55R16. Ang likod, simple lang, medyo mahaba lang yung pole ng antena. Meron siyang spoiler, third brake light, defogger, wiper, rear camera, at saka meron ding fog light sa ilalim. Usual na Japanese naman ang interior. So maganda yung build quality, maganda yung materials na ginamit, yung styling, simple lang din. Meron dito mga leather, meron mga plastic na may mga design. Ang manibela, leather din. Ang left side, controls para sa infotainment system tsaka sa instrument cluster. Ang right side naman, para sa adaptive cruise control. Ang instrument cluster, yung right side niya, speedometer. Pero yung left side niya, screen. So pwede mong iba-ibahin yung information na gusto mong makita dyan. Ang infotainment system naman, 8 inches. Meron tong Android Auto, Apple CarPlay, USB, auxiliary. So, lahat naman ng kailangan mo, nandito siya. Ang aircon, syempre, malakas. Nissan nga ito rotary lang yung controls, tapos naka-climate control na siya. Sa baba, nandito yung engine start button natin, yung USB port, at saka yung auxiliary na port. Meron din ditong power supply, tapos sa ilalim, meron siyang open compartment. Ito yung medyo kakaiba dito sa sasakyan na to, yung shifter. So, para siyang bilog lang na merong color blue, no? Yung ibabaw nito, yun yung park. Pag gusto mo siyang i-reverse, ile-left mo lang siya ng konti, tapos iibabaw mo. Pag gusto mo namang mag-drive, so ile-left mo siya, tapos down. Yun yung drive niya. Nandito rin yung pindutan para sa eco mode, at saka yung e-pedal system, na mamaya na lang sa test drive ko i-explain sa inyo. Meron ding dalawang cup holders dito, lalagyan ng cellphone, at meron siyang center armrest na may medyo maliit lang na space sa loob. Ang upuan, syempre, fabric lang to, pero napakalambot kasi zero gravity seats to ng Nissan. Naka-normal driving position ako ngayon, yung space ko sa tuhod, syempre okay lang, yung headroom ko, lampas 5 daliri. Check naman natin sa likod. Dito sa likod, basic lang. So, meron siyang hawakan sa ibabaw, sabitan, merong seat back pockets. Ang upuan, meron siyang ISOFIX tethers, 3 yung seatbelt, 60-40 folding seats din to.
Ang space ko naman sa tuhod, isang fist. Ang space ko sa ulo, mga 3 daliri. Sa space naman ng paa ko, so yung bandang gitna niya kasi merong konting tunnel. Ang space sa likod, syempre hatchback to, malaki. So very usable siya, lalo na sa pamilya. Wala nga lang tong spare tire. Meron siyang mga compartment sa gilid, tapos ito ang importante dito. Ang charger. So ito, 3 kilowatt charger to. Ang kinaganda nitong charger na to, meron siyang ilaw na gumagalaw dito. Ibig sabihin na nagcha-charge siya. Tapos nakalagay din dito yung mga information sa charging. Pero pag 100% full na siya, lalabas naman dito na 100% full na siya. Hindi mo na kailangang tingnan pa sa loob ng sasakyan. Makikita mo na kaagad dito. Napaka-high-tech na sasakyan, kaso baka napakahirap naman din gamitin ito. Yan ang susubukan natin ngayon. So, sa ordinaryong kotse, may mga konti lang siyang pinagkaiba, no? So, for example, ito kasi naka-foot brake. Yung iba kasi, di ba, handbrake or electronic parking brake. So, ito, nasa paa lang yung handbrake niya. Tapos, sa usual na mga kotse ngayon, di ba, mga rotary yung dials ng shifter or yung regular na ganon or gate type. Ito kasi, parang medyo kakaiba siya ng shifter. So, ang drive dito, i-left mo lang yung knob, tapos ida-down. So, yun, naka-drive na siya ngayon. Or, pagka mag-re-reverse ka, i-left mo lang siya, tapos up. So, reverse na yon. Pag kailangan mo namang mag-park, pindutin mo lang yung gitna. So, basically, yun lang yung pinagkaiba niya sa ibang regular na cars. Tapos, preno, gasolina, ganun pa rin. So, ilalagay ko na sa drive, tapos magsimula na tayo mag-drive. Para sa akin, itong shifter na to, actually, parang mas maganda nga to dun sa isang nakalinya lang eh. Kasi pag sa isang nakalinya lang, minsan nasosobrahan ko yung lagay eh. Imbis na D, minsan nalalagay ko sa mas mababa sa D. Or minsan, sa sobrang angat ko, imbis na neutral, na ilalagay ko sa reverse. So dito kasi, parang na-eliminate yung pagkakamali mo sa shifter. Kasi kagaya niyan, kunwari ngayon, ipapark ko lang kasi marami namang masasakyan eh. So ngayon, kahit hindi ako tumingin dito, kahit hindi ako tumingin sa gear indicator dito sa dashboard, left ko lang, down, alam ko nakadrive na yon. So, di ba? Napakadali. So, ngayon, napakatahimik niya. Kasi nga, electric motor, no? Wala tong internal combustion engine. So, walang sumasabog doon. So, ibig sabihin, wala talagang tunog. Siyempre, walang tunog yung makina. Ang naririnig ko lang, yung tire noise, konti. Tsaka wind noise pagka mabilis ka na, which is normal naman sa mga sasakyan. Pero dito, medyo mababa pa rin yung level niya compared dun sa mga usual na sasakyan. Pag regular driving, kagaya nito, walang tunog. Pero pag hinataw mo to, wala pa rin tunog. So mararamdaman mo parang bumibilis lang siya ng bumibilis ng mabilis, pero walang ingay. So tingnan nyo ngayon naka 30 km/h tayo, medyo malayo sa akin sa unahan, igagas ko lang ng sagad. Ayan na kaagad, instant yung torque, ang bilis niya kaagad. So yun, nasa parang 80 na yata yun 75 or 80. Nag-on na nga yung pre-tensioner natin, no, kasi namreno tayo ng medyo malakas. Anyway, yun yung kinaganda dito, no? Kahit bilisan mo yung takbo mo, relax pa rin yung drive ng makina. Kasi nga, wala siya nung kagaya ng ordinary na engine na yung rev mo tataas. Dito kasi wala. Ang makikita mo lang na reading dito, kilowatt hour. So makikita mo kung ilang kilowatt hour yung sinusunog nung electric motor. So yun lang. Pero ang advantages nito, no? Kasi nga, syempre, ginamit ko na to ng malayo-layo, no? Sa mga expressway, pag o-overtake ka, napakadali. As in, light tap mo lang sa gas, ayan na naman, tapos bitaw ka, nagre-regenerate pa ng energy. Tapos instead na ang nakikita mo nga pala sa mga ibang sasakyan, 'di ba, tachometer. Yun yung mga 1,000, 2,000, 'di ba? Para makatipid ka sa mga internal combustion engine kasi, kailangan yung rev mo, 'di ba, mga nasa 2,000 lang, huwag kang aangat, or 2,000 to 3,000, ganyan. Mas mababa, mas maganda. Pero dito kasi, wala siyang tachometer. So, ang nakalagay dito, no, yan, meron siyang parang tachometer shape din. Meron siyang eco na nakalagay na blue. So, ngayon, ang andar ko ngayon, katamtaman na andar lang ng usual na sasakyan. Pero nakalagay lang ako dun sa eco mode. So, may blue na ganon. Ibig sabihin nun, matipid pa tayo. Pero pag nirat-rat natin, syempre, mas lalakas din siya sa gasolina, pero talagang matutuwa ka naman sa tulin. So ang advantage kasi nito, yun yan, no? Pag electric, instantaneous yung torque, instantaneous yung speed. Ganito ulit. So yung speed nito, mabilis siya. Regular na sasakyan na level, tapos fast. Yun, nandun siya sa fast. Pero syempre, alam nyo naman yung mga sasakyan, di ba? Para sa akin, so gawin na nating fast, super fast, tsaka neck braking speeds. So ngayon, ito, nasa fast to.
mabilis na sasakyan to. Yung neck braking speeds, yun yung makikita nyo minsan, no? Pag nagte-test drive ako, medyo nagtitit yung video. Pero ito masaya. Pagka bumitaw ka ng throttle, makikita mo, bumababa dun sa eco yung, yung parang needle ng tachometer niya. Ang ibig sabihin lang nun, nagre-regenerative braking siya. Iba pa yon dito sa e-pedal na mode ha, kasi may e-pedal na mode pa to. So ngayon regular driving mode, ilagay ko nga muna sa e-pedal para ma-explain ko na inyo ng maigi. So yan, ang e-pedal mode yun, inon ko, nakita nyo, hindi ko alam kung nakita nyo, pero medyo bumagalaw ka agad. Ang ibig sabihin kasi nun, no, pag bumitaw ka sa gas sa e-power mode, magre-regenerative braking siya at saka automatic na nagbe-brake siya. Pero nag-o-on na rin yung brakes natin, yung brake light natin sa likod. So safe siya. So yan, ibig sabihin naman yan, pag bumabagal tayo, maximum yung regenerative braking natin. So maximum level. Ibig sabihin nun, talagang marami siyang nakukuhang energy sa pagpipreno. So hindi tayo gumagamit ng disc brakes. Hindi tayo gumagamit ng brake pads, hindi tayo gumagamit ng brake system. Unless syempre yung pagka tumapa ka pa ng preno. At saka pag sinabi kong hindi tayo gumagamit ng preno, yan, automatic naman na siya na madedetect niya pag nag-brake ka kung kailangan na nung sasakyan gumamit nung brake pad. So hindi na tayo magdidikta nun, automatic na siya, kusa na siya. Pinipiga ako ng konti ngayon, mag-accelerate tayo, pero may motor sa unahan, babagalan ko ng konti. I-release ko lang ng konti yung throttle natin, pero may regenerative braking na siya. Galing, di ba? Pero kung nalilito ka, huwag mo nang gamitin yung e-power, yung e-pedal. Huwag mo nang gamitin yon. So, pwede namang i-off yon. Pero kung ako sa inyo, practicein nyo kasi lalo na pagka pa-downhill ka. Di ba yan yung mga problema ng brakes, di ba? Pag sobrang downhill, umiinit yung mga brake pads natin hanggang mawalan ka ng preno. Pero pag ginamit mo kasi itong e-pedal na to, instead na uminit yung brakes mo, yung baterya mo ang matcha-charge. Instead na iinit yung brakes mo, matcha-charge yung battery mo kasi nagre-regenerate siya ng energy. Meron din nga pala dito yung eco mode. So, iba pa yun sa sinasabi ko sa inyo sa tachometer. So, ito yung eco mode na button. Pag pinindot mo to, mapapansin mo talaga yung throttle response niya babagal. Pero dito kasi sa mode na to, talagang makakatipid ka ng kuryente. So, kung gusto mo talaga ng uber tipid, so ilagay mo lang dito sa eco mode. Pero kasi alam nyo yun, parang mas gusto mong matulin. Hindi, actually gusto ko talaga yung tamang andar lang. Pero yung eco mode kasi na to, medyo mas mabagal siya dun sa taste ko na gusto. Pero ito namang niya, yung regular mode niya na driving mode, mabilis naman to ng konti dun sa gusto ko, pero okay na okay pa rin sa akin. Sa steering, katamtaman lang yung way ng manibela. Pag low speed, actually mas malambot nga pag low speed pero pag bumibilis ka, tumitigas siya. Yung response nga ng throttle natin, syempre pinakita ko na sa inyo dahil nga pag konting tap mo, ayun na. Ang brakes natin maganda rin kasi pag naka-light tap ka, nag-regenerative braking siya pag nilakasan mo. So yun na nga, malakas yung preno niya lalo na pag nagsabay na yung regenerative braking at saka yung preno mo mismo, yung braking system. Hirap nito. Pero alam mo yun, ang dami kong sinasabi. Pero sa totoo lang pag dinadrive nyo tong sasakyan na to, kahit naman hindi nyo intindihin lahat yun, madadrive nyo to dahil parang automatic na transmission na sasakyan lang naman. Gas at brakes, yun lang yung talagang kailangan nyo. Kaso kailangan kasi natin kalukutin to para malaman nyo rin, just in case na gusto nyong malaman kung para saan yan. So kompleto rin to ng ng tech, yung mga Nissan Intelligent Mobility, lahat yun nandito. Pero ang pinaka-importante doon na ginagamit ko nga palagi, yung adaptive cruise control. So meron tong adaptive cruise control, meron ding low speed follow. So pag traffic pwede, pagka expressways okay din. Pag nakahinto akong ganito, napakatahimik. Ang naririnig ko lang yung mga sasakyan dun sa labas at saka yung fan ng aircon. Pero hinina ko pa yan ngayon kasi malakas naman ang aircon ng Nissan, subok naman ang lahat yan. So ito, hindi ka madi-disappoint kasi kahit electric siya, napakalakas pa rin ang aircon. Pero ito talaga maganda dito 1, 2, 3, go! Tapos speaking of range, ang nakita ko kasi sa internet 311. Pero yung actual niya kasi dito, syempre na to, used na to So kanina naka full charge siya, naka 280 kilometers yung range niya. Naka-on yung aircon natin, hindi ako nagtitipid sa aircon. Naka-climate control ako ngayon ng 21 degrees Celsius. So, yan yung gusto ko kasing lamig dito sa loob mga 21 degrees Celsius. Sobrang lamig ng aircon ng Nissan, pero alam niyo yon, iba pa rin talaga pagka naka Ceramax Nano ceramic film ka. Kasi yung init ng araw,
yung rays mismo ng araw, no, hindi mo mararamdaman sa balat kasi mahaharang na ng Ceramax Nano Ceramic Film. Ang details nandito sa baba. Speaking of range, so yun na nga, no? So alam nyo naman siguro, no, meron kaming maliit na EV. So ang range nun, 170 kilometers. So compare dito, sasabihin ko na lang na 280 kasi yun yung nakita ko kanina. Sa 170 kilometers na range, ang kaya ko nang puntahan from Cavite, makakapunta ako ng New Manila sa Christ the King at pabalik. So ibig sabihin nun, pang intercity ko na siya actually. Yung small EV ko na yon, dapat kasi pang dito ko lang. Pero dahil sa range pala niya na 170, malayo na rin pala yung maaabot, ginagamit ko na rin siya ng pang intercity para makatipid ako ng gasolina. Kasi nga, pag electric, mas mura ang kuryente kesa sa gasolina. Tapos pag nag-fluctuate pa, ang gasolina kasi, di ba, pag nagtaas yan, piso, 2 piso, pero yung kuryente kasi matagal at saka pinipigil yung pagtaas ng kuryente. At kung tumaas man, cents lang talaga yung pagtaas yan. So yun yung advantage, no? Kaya ginagamit yung electric vehicle namin. Ito kasi electric vehicle din. So ganun din yung advantage niya, no? Same pa rin. Mas mababa pa rin yung cost ng kuryente kesa sa gasolina. So very good sa akin yun. Tapos yung range ko nga, 170, sa totoo lang, okay na ako. Nagagamit ko na talaga siya. Pero dito kasi sa 280 kanina, sobra-sobra na to para sa akin. Makapunta na ako ng Manila, makakaikot ako ng Manila, makakabalik ako, may matitira pa rin. Kasi gusto kong maintindihan nyo kasi yung range niya. Kasi yung iba kasi ang iniisip palagi yung range anxiety, paano pupunta ako ng ganyan. Pero pag electric vehicle kasi, ang isipin mo, pag bibili ka ng electric vehicle, tingnan mo muna kung saan ka pupunta. For example, ang biyahe mo araw-araw Manila to Tuguegarao. Syempre, wag kang bibili ng ganito kasi tagilid ka talaga. Pero kung ang biyahe mo naman talaga dito lang naman, Manila, Cavite, or Manila, Bulacan, or mga karating na provinces, kahit nga Bulacan to Nueva Ecija, mga ganun. Kung ganun lang naman kalayo yung biyahe mo, sobra-sobra na to. At lalo na kung nasa city ka lang. Kasi kung sa city ka lang, sabi mo ng 10 kilometers papunta sa work mo, 10 kilometers pabalik, or kahit doblehin mo pa yon, 20 kilometers papunta, 20 kilometers pabalik, sobra-sobra pa rin to. 280, 40 lang yung nagasta mo. O di sa isang linggo, kumbaga hindi ka araw-araw magcha-charge. Ang mga cycles ng mga battery ngayon, no, mga nasa 3,000 cycles. So ito, hindi ko na-check kung ano. Pero anyway, ganun yung mga cycles, no, 3,000 to 4,000 cycles. Kaya malalakas mag-warranty yung mga car brands kasi sigurado sila na 8 years, sure yan na hindi ka magkakaproblema. Pero, yung computation kasi na 8 years na yon, yun yung pag-araw-araw kang magcha-charge. Kung kagaya nito, no, kunwari, sabi mo ng 3,000 cycles to, kung kahalahatiin mo na lang yon na mga 3 kang beses mag-charge sa isang linggo, so mga 16 years tatagal yung battery mo. So, sobrang sulit na yon. Para sa amin kasi, no, para sa akin 10 years kasi, parang sa akin kasi yung sasakyan medyo may edad na. Kumbaga magkakaroon ka na ng mga problema niyan sa suspension mo, yung mga shocks mo, yung mga bushing mo. Tapos alam mo yun, pag naluluma kasi yung sasakyan, talagang may mga lumalabas na problema dahil sa wear and tear, ha? Hindi dahil sa kahit anong brand kasi yan kahit yung mga magagandang brand pa, pag mga 10 years meron at merong sirang lalabas dyan. So yun, kaya nga ako 10 years mas okay sa akin kung mapapalitan na yung sasakyan after 10 years kung afford, di ba? Or kung di mo afford, pwede namang ibenta mo pa rin. Tapos kumuha ka na lang ng mas bago-bagong sasakyan na mas maliit, o di ba? Na konti lang idadagdag mo. So, yun yung side ko. Pero syempre, depende na sa inyong nanonood kung paano nyo yung side nyo. Ang radyo nga pala nito, normal lang. So, ang suspension nito, medyo mas maganda-ganda ng konti sa sa normal suspension ng tao. So, medyo mas malambot to sa regular. Pero ang surprising dito, no, nung mas marami kaming nakasakay dito, mas gumanda pa yung suspension niya. Siguro yung tuning kasi niya para sa mabigat dahil may battery pa sa ilalim. Yon. Ang Nissan Leaf ay nagkakahalaga ng 1,998,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Nissan Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. So sa bad muna tayo. Malakas yung electric motor nito.
Ibig sabihin malakas yung power, malakas yung torque. Kaya pag umuulan, mag-iingat kayo sa baka mamaya kasi kung trigger happy kayo dito sa Toyota, pag basa mag-iingat kayo. Kasi alam nyo naman ang traction ng gulong natin, no? Pag basa, syempre diminished yan. Kaya yun lang. So pagka umuulan, mag-ingat kayo. Alam mo yun, lahat naman ng kotse kasi dapat pagka umuulan talagang mag-slow down ka. So next, yung ports nito ng kuryente, no? So CHAdeMO at saka Type 1. Ang usual kasi na nakikita ko ngayon dito sa Pilipinas, Type 2. Meron namang nabibili na adapter na Type 1 to Type 2 para magamit mo siya sa SM. So yun, so sa mga libreng charging. Kaya yun lang naman, mga 1,600 pesos yung mga adapter. So yun lang naman yung i-invest mo eh. So baba lang naman, 1,600, tapos okay ka na. Isipin mo na lang, no? Nagpagas ka ng 1,600 pero only mo nang gagamitin basta pupunta ka ng SM or Ayala Malls para sa free parking. Para sa free charging. So parking lang ang babayaran mo, libre yung kuryente mo. So yun yung mga nakakatawa sa EV, no? Mura na nga yung kuryente, makakakuha ka pa ng libre sa mga mall. Isipin talaga ng mga Pilipino, syempre sa presyo nito, makabili ka ng SUV. Pero yun nga no, pagka kasi gusto mo ng electric, gusto mo makatipid siya, kahit papaano makatulong kang makabawas naman ng usok sa hangin, no, para makatulong ka sa mga mihikang tao kagaya ko. So yun nga, tsaka ka bibili nito. Tsaka kung gusto mo ng electric na Japanese, so talaga namang limited lang yung choice mo. So available nga pala ang Nissan Leaf sa lahat ng gateway branches. So yung mga gateway branches lalagay na lang natin dito. Sige, sa good na tayo, good. Dahil electric, meron tayong free electricity sa mga malls. At dahil Nissan to, no, meron din tong free charging sa mga Nissan na gateway. So pumunta ka lang sa kahit anong Nissan na gateway na branch, makisaksa ka doon, libre na yung kuryente mo, di ba? Very good. So shoutout natin, no? Meron dyan sa Mantrin. Ang good pa, so syempre nakalibre ka na nga ng kuryente, tas mura pa ang kuryente sa bahay kesa sa gasolina. Napakagandang conversation starter ng ng mga electric vehicle kasi ang daming mga tao na hindi pa nila alam kung ano yung electric vehicle. Kaya kung kunwari gusto mo ng mga maraming makakausap, okay to. Kung gusto mo rin ng pang-araw-araw na parang performance car level yung pagtakbo pero ang konsumo niya matipid lang, so very good choice to. Kasi matulin talaga tong kotse na to. Kung nagsasawa ka na rin ng tunog ng makina, lalo na pagka diesel yung makina, no? So yung maingay, eto tahimik talaga. Kung yun yung sasakyan na hanap mo, very good din to. Kung gusto mo talaga ng daily driver, napakagandang choice nito. Alam mo kung bakit? Wala kasing coding to dahil nga electric vehicle. So syempre, no, ito yung talagang daily driver. Kahit anong araw mo gamitin, pwede. Isang good pa pala dito, no, yung V2X nya. So kung may charge ka tas nawala ng kuryente sa inyo or may pinuntahan kang lugar na nadali ng bagyo o kung ano man or camping, pwede mong gamitin yung kuryente nito para maka-charge yung iba, makagamit yung iba ng kuryente. Kunwari kailangan nilang electric pan, pag gusto nilang mag-charge ng phone, ng laptop o kung ano man, no, meron tong V2X charging. So hindi lang papasok yung kuryente, lumalabas din yung kuryente kung kailan mo kailangan. Di ba? Galing, no? Overall din, yung pagmamaneho mo na itong kotse na to, maganda yung driving dynamics. So, yun talaga. Komportable, tahimik, matulin, magandang pang araw-araw. Very good choice ng kotse. Lalo na kung medyo ka nga, kung may hika ka. Tapos sa garahe mo, kulob. Ito, maganda, walang usok. So, yun. Basically, yun na yun. Kung kailangan mo ng electric, tas meron kang budget, gusto mo ng Japanese, gusto mo ng matulin, magandang pang araw-araw, komportable, tahimik, maporma, eto na yun, Nissan Leaf. So pumunta ka na lang sa pinakamalapit na Nissan Gateway sa inyo kasi doon available tong Nissan Leaf. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.